Ladies and gentlemen, welcome to Uzbekistan. Yan yung bibikan. Nyo ba guys na palang nakikita natin ngayon. However, the translated interpretation is not valid. Walk straight forward ng kanilang immigration. Uzbekistan. Guys, because of the moment. Made it here guys. Summer time. Interesting. Kami ng Yandex guys, and like mga 48 minutes going to the airport from here sa aming hotel, and yung pamasahe niya is nasa 790 som. Ayan guys, we are here at Manas International Airport. And yes, dami nilang kino-construct dito guys. According to our guide, dine-develop talaga nila guys. Ayan, so for sure pagpunta nyo dito, baka tapos na to, mas maganda na yung maabutan nyo. So this is it! It's time to say goodbye to Kyrgyzstan, and grabe, napakaganda ng Kyrgyzstan guys, as in, amazing ang lugar na ito. Underrated, napaka-raw, and worth it bisitahin ang Kyrgyzstan, kaya puntahan nyo talaga ang lugar na ito guys. Ganda ng proposed project nila sa Manas Airport guys. Tapos siya ganyan na yung itsura niya. Let's go inside guys. Mag-check-in na tayo. Check pala guys is 11:25 AM. We're going inside guys. Dumaan muna kami sa security screening. Kami sa may arrival hall dumaan guys. Ayan, dyan tayo lumabas nung lumapag tayo guys. So dito din kami dumaan ngayon. Kasi nga under construction, di ba? So dito pinabataan. Since nasa arrival hall tayo, pupunta tayo ng departure area guys, which is nasa taas. So dyan tayo lumabas, dito tayo bumili ng SIM card. And yeah, punta na tayo sa departure area. Baggage wrapping. Yung mga escalator, pero mag-elevator na lang kami. Since malaki yung luggage namin. Itong airline. So, ito na yung departure nila, guys. Check natin. Check-in for international. Centrum Air pala. Sasakyan namin, guys. Ayan, eto na. Mag-check-in na kami. Wala namang ibang nag-check-in. Centrum Air lang. Flight namin guys, na-book namin sa trip.com, and it costs around 7,900 per person going to Tashkent. Sali na dun yung aming luggage, and yeah, medyo may kamahalan guys kasi late ko na siyang na-book. Hindi kasi ako sure kasi di ba may visa si Kyrgyzstan, hindi ko ma-plot talaga yung itinerary namin. So last minute na ako na-book, mga weeks ago na lang before our travel guys. Kayo, i-plot nyo ng early yung itinerary nyo para makapag-book din kayo ng ticket nyo. Kasi gaya lang din sa atin guys na mas mura din yung ticket if months ahead nyo siyang i-book. So 7,900 pwede na, pero nakita ko talaga guys nung nagpaplano ako, merong 4K, 3K, ganon. Sayang, diba? Pero ayun, wala tayong magagawa. Eto na talaga. Tip ko sa inyo, book in advance your air ticket dito sa Central Asia, especially if you're planning to fly guys from country to country. Gaya nito, Bishkek to Tashkent. Check-in time. Kaka-open lang pala ng check-in nila guys. Mga sana oras. 30 kaka-open lang ng check-in counter nila guys. So, tapos mag-check-in guys. And lumagpas pa ng 1 kilo yung ganyan ni Ivan. Pero laptop naman yung laban. Sinabi naman laptop. Sabi niya, okay. Ayan. Pupunta na tayo na immigration. Third floor pala yung passport control nila. So, akyat tayo dito. Let's go!
ng airport guys. We finally made it here guys sa boarding gate. Ayan. Okay lang naman yung naging process guys. Mabilis kami nakapag-check-in and then sa immigration din and also smooth naman dito. And maaga nga kami guys eh. Anong oras pa ha? Time check it's 12 noon. Oo. Tas yung boarding namin is 1:50 p.m. pa boarding namin guys. So we still have time to relax here and chill before our flight going to Uzbekistan. Guys, again, include nyo na ang Kyrgyzstan sa yung itinerary, guys. And yes, panibagong Stan country na naman yung pupuntahan natin. For this video, I will take you to Uzbekistan and let's see kung ano yung pwede natin magawa. And ano bang meron sa Uzbekistan, guys? Ito, samahan nyo kami mag-travel going to Uzbekistan. Airport process, immigration, pagsakay ng train, and all makikita nyo sa video na ito. Kaya tara na, guys. Time check, it's 1:58 p.m. and hindi pa kami magbo-boarding. Pero nakatanggap kasi ako sa trip.com ng email guys na delayed daw ng 25 minutes yung flight. So right now, may nakapila na tao. So nag-o-observe na lang kami if boarding na ba talaga or hindi pa. Trip.com kasi kami nag-book guys, no? So maganda sa trip.com kasi nag-i-email sila kung may flight changes or for example, ilang hours na lang yung inyong flight, ganon. So usually nagbo-book kami kay trip.com na. Let's go to Tashkent. Now po guys, it's 1 hour and 20 minutes na biyahe going to Tashkent from here sa Bishkek. So let's go sa ating third Stan country. Dito na tayo sa loob. Yan, boarded na finally. Seat number 9A and 9B yung aming seat. And yeah, Centrum Air guys. Ayan. It's a 1 hour and 20 minutes na biyahe guys. And ito yung aming upuan. Ayan. Leg room is okay. For me, na hindi naman katangkaran. Kasi yung sila dito guys, matatangkad guys. Walang in-flight entertainment. So, excited na ako guys. By the way, we need visa. So, ikukwento ko yung visa pag nakarating na kami doon after immigration process, kung paano mag-apply and all. So, yeah, let's go guys! Devices, mobile phones with motor switch them off. Do not use headphones to receive information. Ready for landing. Make sure safety belts are fastened. The table is low. Window shades. Ladies and gentlemen, welcome to Uzbekistan. Our plane has just landed at Tashkent Islam Karimov International Airport. Local time is 5 minutes to 3 p.m. Temperature is plus 29 degrees Celsius. For your safety and the safety of others, please. Guys, we just landed here sa Tashkent International Airport, guys. Time check, it's 3 p.m. Oh, welcome to Uzbekistan! Di pa kami nakakababa. So, let's see kung ano ba yung magiging process naman sa immigration dito sa Tashkent. By the way guys, need ng visa if pupunta ng Uzbekistan, which is nakapag-apply na kami guys weeks ago. Nung nasa Almaty kami, nag-apply ako ng aming visa, which is e-visa guys. And sobrang dali lang mag-apply ng visa. And after 3 days, natanggap na namin yung visa namin. We only paid around $20 each guys. And ayan, if you're planning also, mag-apply na kayo ng visa dito sa Uzbekistan. Medyo nahirapan lang kami sa pag-upload ng photo, which is, I guess, yan din yung problem ng ibang traveler. So guys, i-download nyo tong app na to. Kasi, dyan ko inedit yung photo namin and then yung passport namin para tanggapin mismo ng Uzbekistan visa website. Ayun, tagal ko talaga guys, mga siguro half day ako nag-spend sa pag-aayos ng picture guys. Hindi talaga niya tinatanggap as in. So kayo guys, you can download this app. Yung itsura niya.
na Android yung ginamit ko and eto yung app. Libre siya, wala siyang bayad. Tapos dyan may edit niyo siya kung ano yung country na pag-a-applyan nyo. In our case, Uzbekistan. So meron siyang option doon. And yun, inano niya, kinonvert niya yung photo na para tanggapin talaga ng website for e-visa. Ayan guys. So, kung nag-apply pala kayo ng e-visa guys, hindi pala sila mag-i-email na na-approve siya. So, ginawa ko after 4 days ng application namin. Meron kasi doon code. So, i-check mo sa website nila. Then, ilalagay mo yung code and then yung email address and then doon lalabas na yung visa mo and then i-download mo lang. So, nakasave siya sa phone. Ayan. And, hindi pa namin alam kung anong gagawin. So, balitaan ko kayo guys. 30 days as of the moment. So, kung gaano kalamig sa Kyrgyzstan, mainit dito. Ay, sasakay pala tayo ng bus. Ata. Nakalabas na tayo. Dito na tayo sa baggage claim. And kikuwento ko sa inyo later kung ano yung nangyari kanina sa immigration. Sobrang bilis lang guys. 3:34 pa lang. At tapos na kami sa immigration. Baggage na lang yun iantay namin. Guys, nakuha na yung isa luggage namin. Yung isa na lang wala pa. So, antayin na lang natin muna sa gilid. Huwag straightforward ng kanilang immigration, baggage claim, custom, and all as in. Pagkapasok namin guys, from the bus, pagbaba namin, pumasok na kami sa billing, diretsong immigration na agad. As in. Tapos, after immigration, baggage claim na. Ganyan kabilis guys. Ang liit lang ng arrival hall nila. Dire-diretso na lahat. Ayan guys, oh. Kita nyo yun doon. Yan yung immigration. Ito na yung baggage claim. Ayan. Makalabas na kami guys. Ito, arrival hall na talaga nila. As in. Guys, welcome to Uzbekistan. Nasa labas na tayo guys. Nasa arrival hall na tayo ng Tashkent International Airport. And yes, we made it here finally. Welcome sa ating third stand country, ang Uzbekistan. Yan guys, dyan kami lumabas. And ito na agad yung makikita nyo. Ko lang guys na ito na ata ang pinaka-strict na customs. As in, grabe, pagka-strict ng customs nila guys, lahat ng mga luggage, dumadaan sa security screening, and chine-check talaga yung laman ng luggage guys. So, yung luggage ko, hand carry na backpack, tas shoulder bag, ayan, dumaan talaga lahat. And then, okay naman yung luggage ko. Kay Ivan lang yung na-flag. So, alam nyo ba guys, pina-open talaga and chinek kung ano yung laman. As in, like, lahat ng laman pinalabas and chinek kung anong meron. And then, ayun nga, tinanong ng officer if may dala bang medicine or something. So, merong dala si Ivan na probiotic na medicine. So, pagkakita nila rin, ayun, okay na. Akala ko sa dala namin pistachio or walnut and all. Hindi naman pala ganun, guys. And, mind you, hindi lang si Ivan yung na ganun. Ang dami, guys, as in. Ang daming pina-open yung luggage. Like, halos lahat pina-open yung luggage, guys. So, yun lang. So, mag-ready kayo, ipapunta kayo dito. Hindi ko alam kung ano yung bawal or chine-check nila. Ayan. Akala ko yung drone lang kasi bawal yung drone dito. And it's one of the reason why hindi kami nagdala ng drone dito sa Central Asia na travel namin. Dahil dito sa Uzbekistan na bawal yung drone. Eh, wala kami mapag-iwanan na sa drone namin. So, hindi kami nagdala. And yes, strict yung customs nila. Actually, mas matagal kami sa customs compared dun sa immigration. Kasi sa immigration, sobrang dali lang. Kwento ko lang guys ha, sa immigration, pagkapila namin, tinanong lang kung saan kami nanggaling. Sinabi ko, Philippines. Eh, hindi pala yun yung tanong, saan yung flight galing namin. Sabi ko, Bishkek. Then, visa, chinek niya, and then, stop na. Ayun lang. As in, na-shock kami sa customs, guys. As in. Man, we made it here to Uzbekistan. Port nila, guys, as in. So, ngayon, yung internet namin, guys, hindi na kami bibili ng SIM card. Hindi kami bumili doon sa loob kasi gumagana yung internet namin dito, yung sa eSIM. Actually, sa Kyrgyzstan, gumana siya, pero mahina. Dito sa Uzbekistan, malakas yung signal nila, guys. So, hindi na kami bumili ng internet.
yun na yung gamit namin. So, ngayon, number 2, withdraw tayo ng pera. Nakita ang ATM machine doon banda guys, which is doon tayo mag-withdraw ng pera. By the way, Uzbekistan Som pala yung kanilang pera dito. Halos parehas sa Kyrgyzstan Som. Som pala. So, English pala. Enter your PIN. Tako ba yun? Cash withdrawal. 200. Paano commission? Cash from Visa and MasterCard. Okay. Under amount. Then withdraw ko guys. Kala ko yung GoTime card ko yung problem guys. Hindi pala. Kasi may mga locals din nagwi-withdraw. Hindi sila nakapag-withdraw. Din na ATM. So, wala pa kaming pera guys. Dapat pala doon kami sa baggage claim nag-withdraw. Kala ko kasi dito sa arrival hall meron na. Meron naman ATM. Kaso lang yung Capital Bank hindi siya gumagana. And hindi lang pala sa akin may problema. Pati sa mga locals na nag-withdraw, wala daw. Sabi ng locals, wala daw doon. So, nagtanong ako guys kung meron bang ATM dito. Wala daw. Or hindi ba kami magkaintindihan. Pero nag-Google Translate naman ako. So, ayun. Try na lang namin sa may Tashkent Railway mag-withdraw ng pera guys. Yes. Yung arrival hall guys, and nagcha-charge muna kami before ako mag-PIN going to Tashkent Railway Station. Ito na tayo ng railway station guys kasi from Tashkent, pabiyahe na tayo diretso sa Samarkand, which is like 2 hours and half na biyahe from Tashkent. Buti na lang talaga na-refund yung 15K na withdraw ko. Ayan. Kinabahan ako doon. So, nag-withdraw ulit ako. Kasi baka sobrang laki ng withdraw ko, di ba? Yun na, ganun din naman. Ang daming mga locals nag-withdraw doon sa Capital Bank. Ayan lang talaga yung ATM andito. So, wala talaga silang cash na nakukuha. Wala pa naman kaming dalang cash, guys. Good luck talaga. Nag-offer na taxi dito, guys. Hindi, meron na kami. Grabe, ang daming nag-aalok dito ng taxi ride. Guys, dito na kami nagpa-pick up. Ang grabe, ang gulo dun sa labas, guys. Ang daming nag-o-offer ng taxi, as in. Ang dami talaga nila, as in. Tapos sabi, Yandex daw sila. So, huwag kayong mag-book ng ganun, guys. Kasi, baka, mahal yung singilin lang. Mas better pa din na sa app kayo mag-book ng ride nyo. So, ngayon, wala pa kaming cash. Pero pupunta na kami sa Tashkent Railway Station. Which is mga, lang naman, malapit lang naman siya. 3.5 kilometers lang naman siya away from our location dito sa airport. And alam niyo magkano pamasahe guys? It's 15,000 som. 77 pesos lang yung pamasahe guys. Ang mura. Ginagong setup guys. Kung anong ginamit ko sa Almaty, Kyrgyzstan, and ngayon dito sa Uzbekistan, ganun pa din yung setup ng Yandex map guys. Gumagana siya. Sa buong Stan countries guys, eto na tayo yung pinaka-stressful na arrival dito sa Central Asia. Nakaka-intimidate yung mga tao guys dito. Aside sa mga nag-o-offer ng taxi, yung Yandex na unang na-book namin, maliit siya. Tapos, grabe yung impression, grabe. Guys, tapos nilagay ni Ivan yung luggage sa likod. Di ba medium yung luggage namin. Pagkasya sa likod kasi maliit yung lalagyanan niya. Tapos, sabi niya dito pwede. Sabi namin, baka pwedeng doon na lang yung isang luggage harap. Ayaw niya, hindi siya marunong mag-English. Yung tono niya guys, parang nakakatakot. Ang laking tao pa naman. So ngayon, ginagawa ko, pupunta ako dito sa domestic terminal, mag-withdraw ako ng pera. Number 2, yung payment namin, di ba sabi ko wala akong binago sa Yandex Go map, nakakapag-book naman ako. Pero yung payment guys, hindi tinatanggap yung visa ko, yung GoTime number, ganon. So cash daw. Wala nga kaming cash, di ba? So bumalik ulit kami sa loob. Capital Bank lang yung andun. Hinahanap ko ibang ATM.
So, andito ako ngayon sa international departure. Oh, ang init pa. Grabe. Grabe, nakakasad. As in. Ayan guys, so international departure. Sana makapag-withdraw na kami ng cash guys. Kasi cash is king pala dito eh. Guys, magwi-withdraw ulit ako gamit ang Wise card kasi nalagyan ko siya ng pera. Guys, akala ko hindi gumagana yung GoTime. So, gumana naman pala yung ATM machine lang. Yung ATM lang yung problem. So, ito English. And then, PIN. Ayan, continue. Cash. And then, withdraw tayo ng 1M. Default. Savings. 950 lang kaya withdraw ko. 1M. Continue. Ayan, gumana naman si Wise, guys. Meron siyang 13,500 na tawag dito, fee. Ayan, may pera na tayo. Oh, buti na lang. Ito yung bank, Ipak Yoli Banki. Green na bank, guys. Green na ATM. Naiiyak na ako. Grabe. 5 p.m. na. Part of the travel. Hindi lahat perfect. So, kung na-perfect natin yung Kyrgyzstan and Kazakhstan, eto na yun. Ayan. Ubalpak ako dito sa Uzbekistan, guys. But I hope na this video will help you na hindi po balpak gaya ko. So, we have the cash. Now, mag-book na tayo ng car. And, tara, guys. Mangangapa talaga ako dito sa Uzbekistan, guys. Grabe. Vacation? For tourists that have Tourist. Oh. go and come back. 1 day only. Yes. Ito si Kuya ang bayan. Anong comfort? We made it here, guys, sa Tashkent Central Station. So we made it here sa Tashkent Central. Dito yung sakayan ng train kung Shark or Afrosiyub yung sasakyan nyo. So time check guys, kaka 6 p.m. pa lang and yung biyahe naman is 7:30. If I'm not mistaken, 7:30 or 8:30. Let's check ko muna. 32 p.m. yung aming sakay guys for Samarkand. Mahigit 3 hours kasi Shark yung nakuha ko guys, second class na Shark train. I highly recommend na kung pupunta kayo dito, sumakay kayo ng business. Kasi konti lang naman yung diferensya guys. Kasi ang ganda pala ng business, napaka-comfortable. Tapos yung nasakyan namin going here, maganda yung car niya, malinis, may free water and all. So ayun, na-relax kami from the stress kanina sa airport. Sa timing talaga kami guys. And medyo naiiyak ako na parang alam nyo yun. Pero yes, it's part of traveling na may mga ganong scenario, may mga palpak na ganon, 'di ba? So alam niyo na ipupunta kayo dito, wag nyo akong tularan guys. I know na medyo iba si Uzbekistan compared sa Kyrgyzstan and Kazakhstan. If ever guys na mag-ano kayo, GCash card, gumana siya sa Yandex, GoTime hindi. Mag-withdraw kayo ng pera sa Ipuli Bank or kung kakalabas nyo lang ng immigration, hanapin nyo agad ang ATM machine na color green. Ito yung itsura. Kung wala dyan guys, sa labas kasi, pag nakalabas na kayo ng customs, ang makikita nyo ay yellow na ATM na lang. So, ang ginawa ko, pumunta pa ako sa kabilang building which is yung departure area.
Ang layo guys. Medyo malayo siya kasi may kinoconstruct kasi siya. So at least nakapag-withdraw naman ako. Nag-change din ako ng bank sa Yandex. So ang ginawa ko, tinry ko lang yung GCash card which is gumana naman. Ayaw ko mag-cash dito guys kasi kung magka-cash ka sa Yandex, ang mangyayari ay hindi sila nagsusukli daw. So ayaw namang ganong problem and like para mas maiwasan na cashless. So ayun. Okay naman lahat guys. Kami mag-chill and magkape guys. Pupunta muna ako sa baba. 3, 4. Ito pala guys, oh, may baggage storage sala dito guys. So kung halimbawa may extra time pa kayo dito sa Tashkent, pwede kayong gumala. Guys, na-figure out ko na. So ngayon, yung aming departure time is 8:32 p.m. which is 2 hours pa. 2 hours pa guys. So ngayon, meron na kaming ticket which is nabook namin sa 12 Go. And ito yung itsura ng aming ticket. So, nagtanong ako kanina kung kailangan pa ba siyang papalitan. Sabi hindi naman daw need papalitan. Kailangan lang ay passport and also the ticket. So, PDF ticket yun guys ha. So, yun lang daw yung papakita namin. And then guys, platform 3 kasi yung aming platform na sasakyan later. So, ang mangyayari is, dun sa underground, doon ka papasok and then hanapin nyo lang yung platform number 3 and then akyat ka lang doon para makalabas ka na sa platform number 3 which is doon. Ayan. Mahirap guys kasi limited lang yung English ng mga signage. Napansin nyo kanina. So kaya buti na lang mayroong nagsasalita na English. Tapos, do you need help? Sabi ng staff na gano'n. So ayun naman, in-explain niya. So ilalaban natin ito guys. Honestly, nako-culture shock ako, guys. Yeah. So, since first day natin dito sa Tashkent, Uzbekistan, well, ayan, nangangapa pa talaga. Baba na kami, guys. Though 7:30 pa naman, 8:32 pa sa amin. So, bababa na lang kami kasi madami ng tao sa boarding area. And chine-check ko na, guys, yung aming time to board. So, walang nag-check naman. Dito, tingnan nyo. Boarding right now is yung pa 7:48 p.m. Time check, 7:30. May mag-aabang. Pala yung daanan sa mga trucks, guys, or platform. And yan, makikita nyo, platform 2, 3, 4, platform 5, 6. Ayan, depende kung saan yung platform na sasakyan nyo. So, sa amin, platform 3. Ayan, dito kami dadaan. Pala yung Afrosiyob, guys. So, ito yung bullet train nila dito. Tingnan nyo. Unfortunately, hindi yan yung sasakyan namin, shark train. Parang second class na train. Guys, mabilis siyang maubos and pahirapan siyang i-book sa kanilang website. Even sa app, ang hirap magbayad. Mga pa talaga kami sa pagsakay ng train, guys. Siyempre takot kaming maiwanan, diba? So nagtatanong kami sa officer, eto na bang yung train? Sabi niya, eto naman. So hanapin niyo lang yung car number nyo. And yeah. Finally boarded. Guys, ang bigat kasi nito. Tapos wala silang lagayan ng luggage. Diyan nila nilalagay, guys. Ang bigat. 22 kilos. So, hindi na lang namin inakyat. Tinry namin, pero hindi talaga kaya. Welcome to Uzbekistan. After 2:08, nakasakay na kami dito sa shark train, guys. And biyahe namin is 8:32. Pinakita ko lang yung PDF na sinani 12 Go. And chinek lang kung saan yung seat number namin. And eto na kami, guys. Medyo mainit pala, pero baka mamaya i-turn on na nila yung aircon. Guys, after 3 hours, we are almost in Samarkand. Yes, kasi time check 11:36 p.m. na. Arrival namin pala din is 11:40. And yeah,
Pagod na. Pagod kami. Buti naman at naka-on na yung aircon. Kasi kanina, before kami umalis, sarado guys, walang aircon. So, ngayon, hindi naman siya mainit na. Buti na lang at meron. Honestly, maalog yung train as in. So, mafe-feel mo talaga siya and medyo maingay yung train. So, buti na lang naka-headset din kami. Kaya, bearable naman. Highly recommended talaga na Afrosiyop yung i-book nyo guys. Ako hindi ako naka-book kasi mahirap mag-book. Hindi tinatanggap yung payment ko. As in, lang best kung tinry. And hanggang naubos na siya. So, if you're planning to go here, book in advance guys. Try nyo mag-book ng ticket for Afrosiyop. Yan yung parang Shinkansen nila dito sa Japan. Itong sinakyan namin is Shark Train. Fast pa din to siya guys compared sa ibang train. Pero, ayun na nga, medyo may kalumaan talaga siya. Also cheaper guys. And nabook ko lang siya sa 12Go Asia. Ayan, ito yung price. And ito yung website. And ito yung itsura ng ticket namin. Oh, nag-book na din pala kami ng 1 night in advance sa aming accommodation in Samarkand para ngayon makapag-check-in na din kami. Alright, finally guys, welcome to Samarkand. Time check, 11:50 PM kami nakababa. And dadaan tayo dito. Yan. So, let's go out guys. Bus na tayo guys. Welcome to Samarkand. Ayan na. Nasa labas na kami ng Samarkand. Ayan. Paparang na tayo ng Yandex guys. $11.54. So nakabook na kami ng Yandex guys. Eto. So, yung aming hotel is located mga ng metro ba? Kilometro. Basta yung bayad is 28,000 som. And ayan. Kami pumara guys. Medyo magulo kasi doon. Nakasakay naman kami guys. And medyo maliit yung mga sasakyan na dito na nabubuko. Comfort na tong nabuko. So, nasa 7 kilometers pala yung layo ng hotel namin. And located siya sa may, yung pinaka-tourist spot talaga na Samarkand. Ayan. Ayan na nga yung maleta namin nasa harap na guys kasi hindi ka siya sa likod. 13 minutes na biyahe. 14 to 15 minutes na biyahe guys. Let's go. Hot water ngayon yata today. Hintay ko guys, andito kami sa kainan nila. Breakfast. May free breakfast kasi yung guest house namin dito sa Samarkand. Yes. Grabe yung pagod namin kagabi. At the same time, wala kaming kain. So, alas 8, kakain kami guys. Tapos papahinga ulit kami. Sobrang pagod talaga. Grabe. And, bigyan kami bread. Tapos parang samsa to. Then they have here mga sweets, jam, peanuts, and fruits. Grabe, ang dami. Guys, oh, may yogurt pa. Typical Uzbekistan breakfast. Good na. Kain na tayo.
Ayan, tapos na. Mayroon pa palang oatmeal tsaka sunny side. We are here at Gur Amir. Yung touristic map of Samarkand naman, guys. Yung admission and so excited!